Pinagpalang araw mga kapatid, isang bumuling paalala mula sa salita ng Diyos sa ikalawang Timoteo 2:22. Basahin ko po siya sa English. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Ang sabi po dito, iwasan ang masamang hilig ng kabataan. Yung pong first word po dito sa English translation is flee, no po, no, iwasan. Ito po ipaalala sa atin ng Panginoon sa araw na ito na yung mga evil desires or sa ibang salin po ay masamang hilig or lust of the flesh. Ang tinutukoy po rito ay hindi lamang po sa kabataan o paglilinaw lamang po, no? It's not coming out of age but for being immature. Yun po ang katotohanan doon, no? Kung tayo po ay immature, yun po, para po sa atin ang salitang ito, ang reminder na ito ng Panginoon. At yung salitang flee po mismo ay nabanggit or na-mention po sa buong Biblia na at least 200 plus times. Ganun po siya kaimportante na reminder sa atin ng Panginoon na umiwas, iwasan, lumayo, at tunay na tayo ay magtatagumpay sa mga bagay na gusto ng Diyos na tayo po ay maging victorious. Amen? Hallelujah. Gaya po sa role model ng ating Panginoon na sa kanya pong pagkakatawag no po nung siya po ay tinukso ng diablo. Doon po sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. No po, ito po ay tinatawag din na ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kung matatandaan niyo po, ang buong senaryo na ito, 3 beses na sinubukan ng diablo na tuksuhin ang ating Panginoon. Subalit, makikita natin dito na para bang hindi na kailangan pang lumaban ng Panginoon. Bakit? Napakadali lang sa kanya labanan ng tukso. At magiging role model po natin ang Panginoon dito sa bagay na ito. Yung magiging easy na lang yung pagharap natin sa mga tukso. Bakit? Jesus was not engaged at all. At naging easy na lang sa kanya yung pag-resist sa evil, sa mga evil desires. Kasi po, kung tutuusin, makatwira naman yung tinutukso sa kanya. O di ba gutom ka? Itong ang batong to, gawin mong tinapay. O di ba ano ka? Kaya kang iligtas ng mga anghel? Tumalon ka nga dito sa mataas na lugar na to. O di ba? May mga katwiran po eh. O tas meron pang yung panghuli pa nga pong naging tukso sa kanya, ang sabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng paghahari sa mundo, sumamba ka lang sa akin. Subalit lahat po iyan ay pinatunayan ng Panginoon na kayang labanan. Amen. At po para sa application natin, yung flee, ano po, yung unang-una letter F, letter L, and 2 letter E. F, it stands for fight for your faith. L is for liberty or let loose. Dahil po may kalayaan po tayo pag tayo po lumalayo sa mga evil desires na ito. And letter E is expose. Lagi po natin itong ipapakita na tayo po ay umiiwas sa mga bagay na ito. And finally, put an end on every situation na tayo po ay mapapalayo sa ating Panginoon. Amen? Manalangin po tayo. Aming Amang nasa langit, salamat po o Diyos sa iyong bawat paalala sa amin sa iyong salita na alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami kinakalimutan na palakasin at tunay na i-empower, Panginoon, at i-encourage na mga role models mo mula sa iyong banal na salita, Panginoon. We bless you, Lord. In your most precious name we pray. Amen. God bless po.